Ay, 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 ay. Oh Lord, oh Lord. Ay, 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 ay. Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa school. Sa principal office, habang kausap ng principal at ang guro na si Mr. Lee, at ang ating bida. Nakapaskil naman sa labas ng principal office, nagkaroon ng emergency meeting, bawal pumasok. Ang pagkakaroon ng isang guro ay, sinabi ng principal sa guro at sa ating bida, ang pagsabi sa mga katulad mong estudyante kung ano ang dapat nilang gawin sa tamang paraan at pagtuturo sa kanila ng mga bagay na hindi nila naintindihan. Ngunit ang ginawa mo, at ni Lee, ay mali. Galit na tila susugod na pasigaw na sinabi ni Mr. Lee, sa ating bida, Hongjin, bastos ka. Napakawalang hiya mo, agad na inawat ito ng principal, na hinarang ang kamay, sabay sinabi, Mr. Lee, maupo ka muna. Nakaupo sa harapan ni Mr. Lee, ang ating bida, at sinabi, may nasabi ba akong mali? Agad na sinabi ng principal, wala naman, kaya lamang ay. Pinutol ng ating bida ang sinabi ng principal, kumunat ang kilay nito, at sinabi, at ano, huwag ko bang siran ang pangalan ng guro, na si Lee Kyu-sang? Lalong nainis ang guro na si Mr. Lee, at pasigaw nitong sinabi, no Hongjin, bastos ka. Sinabi ng isang guro, ano bang nangyayari sa'yo, Mr. Lee, kumalma ka. Tumingin ang ating bida sa principal, at sinabi, 4 na testimonya ang nakuha mula sa iba pang mga biktima, kaya hindi ko pa rin maintindihan kung bakit wala pa ring aksyong na ginagawa ang school na ito. Nakatalikod ang principal na kasalukuyan pinupunasan ang dahon ng halaman, sabay sinabi, dahil hindi pa makarating sa pulisya ang bagay na ito, kaya ang mas mabuti ay magkasundo na lang tayo kung saan hihingi ng tawad si Miyang. Lihim na sumulyap ang ating bida sa principal, at inis na sinabi sa kanyang isipan, so, magkakasabwat pala kayo sa isa't isa ha. Matapos ay tumingin sa ating bida ang principal, at seryoso na sinabi, no Hongjin, bakit hindi na lang natin hayaan na lang itong lumipas? Tumingin ang ating bida sa direksyon pababa, at sinabi, hindi ko kayo matutulungan sa sinasabi mo, malalaman mo rin naman ito, mula sa korte sa lalong madaling panahon, sabay taas ng sulat. At muling sinabi, kaya naman, dahil sa kabaitan kong ito, ay gusto kong ipaalam sa inyo ito ng maaga. Agad na lumingon ang principal. Muling sinabi ng ating bida, at alinsunod sa restraining order ng korte, ang sal-aring na si Lee Kyu-sang, at ang biktima na si Yoon Miyang, at ang saksi na ako, si No Hongjin. At ang sal-aring ay hindi dapat nasa humigit kumulang 200 meters ang layo mula sa biktima. Agad nagulat ang guro na si Mr. Lee, at sinabi, ano kamo? Muling sinabi ng ating bida, alam ninyo naman, na agad magkakabisa ang restraining order, di ba? Agad nagdikit ang ngipin ng galit na si Mr. Lee, at nangigigil nitong sinabi, putik ka. Tumingin lang ang ating bida at muling sinabi, kaya pakiusap, palabasin nyo na sa school na ito ang salarin ngayon din. Nasa loob ito ng 200 meters radius, kaya kailangan mo ng mas malayo pa, tukoy nito sa guro na si Mr. Lee. Kumuyam ang kamao ng principal, naipit ang pinangpunas nito sa halaman at gigil na sinabi sa isipan, no Hongjin, ang putik na bastos na ito. Matapos ay sabay tingin nito sa guro na si Mr. Lee, na panay ang mura, sabay pasigaw nitong sinabi, Mr. Lee, tumahimik ka, matapos ay pasigaw din sinabi nito sa ating bida, at ikaw. Ano ang kalintikan ng ginagawa mo? Matapos ay kalmado na sinabi, Hongjin, paano mo nagawang palayasin ng isang guro sa paaralan na ito? Kalmado na sinabi ng ating bida, tama kayo, at hindi ko ito matatanggap, natigilan ang principal. Agad na kinuha ng ating bida ang kanyang telepono, at agad na din-dial ang numero. Agad na sumagot ang nasa kabilang linya, sabay sinabi, yes, isa akong pulis, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sinabi ng ating bida, salamat sa iyong pagsagot. Tumawag ako dahil sa isang tao na may restraining order. Sinabi ng nasa kabilang linya, tinatakot ba niya ang mga tao sa school ninyo? Lumipas ng sandaling oras, sa principal office, may 2 pulis na nakatalaga sa harapan ng pinto. Maririnig ang sigaw ng guro na si Mr. Lee, at pasiga nitong sinabi, hindi, nagkakamali kayo, nag-uusap lang kami. Sinabi ng pulis, sir,
Kung hindi ka aalis ngayon, wala kaming magagawa kundi ang kunin ka. Hawak ng dalawa pang pulis, ang guro na si Mr. Lee, nakasalukuyan sumisigaw at sinabi, "Principal, gumawa kayo ng paraan para dito." Muling sinabi ng pulis, "Sige na, halika na." Tumingin ang ating bida sa principal, sabay sinabi, "Sususpendehin mo ba siya, o gusto mong magsampa ko ng reklamo para sa paglabag sa tungkulin?" Habang sumisigaw si Mr. Lee, "Bitawan ninyo ako, principal." Note, kapag ang isang tao ay nabigong gumawa ng isang bagay, tungkulin nilang gawin ng isang bagay ayon sa batas o sa isang kasunduan. Tumingin ang principal sa ating bida, at sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin dyan, Hangjin?" Pinagsalikop ng ating bida ang dalawang kamay, at sinabi, "Responsibilidad din ng principal na protektahan ang mga mag-aaral mula sa mga criminal. At ang pagtanggi mo sa utos ng korte dahil lang sa ang criminal ay isang guro mula sa iyong paaralan. At iyon ay kung ayaw mo siyang suspindihin, hindi lang kita aakusahan ng paglabag sa tungkulin. Makakahanap din ako ng reklamo sa opisina ng DepEd para sa pagtanggol sa mga kriminal. So kahit ano pa ang piliin mo, ang magiging resulta nito ay responsibilidad mo pa rin, principal." Agad na pinagpawisan ang punong guro, kinabahan ito. Maya-maya pa ay umalingongaw ang sigaw ng principal, sabay sinabi, naintindihan ko. At gagawin ko ang sinasabi mo, at sasabihin ko kay Lee Kyu-sang, na magsabi ng katotohanan mula ngayon." Kasabay na naglaglag ang piraso ng papel, lumipas ang oras, habang nakaupo ang ating bida, at si Miyang, sa isang bench, sinabi ng ating bida, "Miyang." Agad na tumugon ang babaeng si Miyang, at sinabi, "Ano yun?" Sinabi ng ating bida, "Maayos ba ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw?" Bahagyang ngumiti si Miyang, niyakap ang bag, at sinabi, "Oo, ang lahat ng ito ay salamat sa iyo, maraming salamat." Ngumiti rin ang ating bida, tumingin ito sa malayo, sabay sinabi, Natutuwa akong marinig yan." Muling sinabi ni Miyang, "Ngunit mukhang galit sa iyo ang mga guro ng dahil sa akin. Magiging ayos ka lang ba? Tila ba?" Babahing ang ating bida, sabay sinabi, "Pish. Wala akong pakialam doon, wala ako gugustuhin kahit ano, mula sa mga guro na tulad nila." Tumawa si Miyang, sabay sabi, "Hahaha, tama ka." Matapos ay tumigil ito sa pagtawa, at sinabi, "Hangjin, mabuti na lang at napagpasyahan ng isang malayong kamag-anak ko na tanggapin ako, kaya mukhang lilipat na ako dito." Ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Natutuwa akong marinig yan, at mukha naman mababait silang tao. Saka sana kung saan ka man magpunta huwag mo akong kakalimutan." Muling lumipas ang oras, sa istasyon ng kapulisan. Sinabi ng nasa desk officer, "Sige, Miss Kang So-yin at Yoon Miyang, maupo na kayo dito." Matapos ay tumingin ito sa ating bida, at sinabi, At sino ka naman na estudyante?" Humalukip-kip ang ating bida na nakatayo sa tabi, ng dalawang babae, nakataas ang kilay na sinabi, "Ako ba? Kaibigan nila ako at witness din." Sinabi ng desk officer, "Ikaw pala ang lalaking yun, maaari ka nang umuwi ngayon, at hindi ngayon ang iyong testimonya." Kumunat ang noo ng ating bida, sa sinabi ng desk officer, at inis na sinabi sa kanyang isipan, "Damit, sa ugali at sitwasyon niya, masasabi kong nasuhulan siya." Muling tumingin ang desk officer sa dalawang babae, at sinabi, "Ginagawa mo ba ang mga bagay na iyon, dahil iminungmungkahi ni Lee Kyu-sang, na gawin mo?" Parehong nagtaka ang dalawang babae, agad na sinabi ng babae na si Kang So-yin, "Excuse me, ano bang sinasabi mo?" At natigilan naman si Miyang, muling nagpatuloy sa sinasabi ang desk officer. "Oh, kaya naman ay pinupuntahan ka ba ni Lee Kyu-sang, gamit ang kung anong uri ng patalim?" Sumagot ka. Natigilan ang dalawang babae, nakaramdam ito ng takot na sinabi, "Yan po ay." Pinutol ng desk officer ang sasabihin sana ng dalawang babae, at muling sinabi nito, "Okay, ginawa mo yan dahil hiniling sa iyo ng salarin na." Agad na pinutol din ng ating bida ang sinasabi ng desk officer, tumingin ito at sabay sinabi, "Sandali lamang." Habang nakayuko ang dalawang babae sa kaba, tumingin ang desk officer sa ating bida, at inis na sinabi, "Ano na naman ba yan, bakit ka ba nakikialam?" Agad na nilapat ng ating bida ang kanyang kamay sa mesa, na naglikha ng mahinang tunog,
at sinabi, may mga patakaran naman para sa paghawak ng mga ganitong kaso, di ba? Matapos ay inilapit ng ating bida ang kanyang mukha sa desk officer, at sinabi, para yatang nakalimutan mo na sila. Kung gayon ay gusto ko lang na ipaalala sa iyo. Itinaas ang hintuturo, sabay sinabi, ang una, bawal ang mga tanong na may tahasang na paglalarawan ng mga gawain na ginagawa sa mga public places. Pangalawa, ang biktima ay may karapatang pumili ng isang babaeng opisyal ng mag-iimbestiga. Kung ang mga biktima ay menor de edad, at dapat ay may mga pag-iingat, tulad ng pagkakaroon ng isang child psychologist na kasama, upang maiwasan ang pagdurusa ng bata sa isang traumatic experience. Napatingin ang lalaking desk officer, natigilan ito, maya-maya ay napahilot ito sa kanyang ulo at sinabi, "Oops, ang sama ko, nakalimutan ko pala. Masyado akong naging abala sa kung saan-saan." Agad sumingit sa usapan ng dalawang babae, sinabi ni Kang Soyon, hinihiling ko ang isang babaeng opisyal. Sinabi naman ni Yoon Mi-young, humihiling din ako, ng isang child psychologist na pumunta dito, lumipas ng ilang sandali. Sa Women Youth Counseling Office, sinabi ng babaeng opisyal, Miss Kang Soyon, at Miss Yoon Mi-young, maupo kayo. Agad na umupo ang dalawang babae. Sinabi ng opisyal na babaeng pulis, gusto kong hilingin na maghintay sa labas ng opisina ang estudyanteng si No Hangjin. Pinagsalikop ng ating bida, ang dalawang kamay at sinabi, naintindihan ko po ngunit bago ko gawin iyon ay, ito po ba ay isang interogasyon, o ito po ba ay isang investigasyon? Tumingin sa ating bida ang babaeng opisyal, at sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng ating bida, kung ito ay isang simpleng investigasyon para sa biktima, hindi po ako obligado na umalis. Pinili ng biktima na magkaroon ng isang taong komportable na makakasama para sa kanyang katatagan ng pag-iisip. Sinabi ni Mi-young, gusto ko po na nandito si Hangjin. Sinabi naman ni Kang Soyon, mas magiging panatag po ako at komportable, kung nandito po si Hangjin. Inis na kumunat ang noo ng babaeng opisyal, tumiimang tingin nito sa tatlo. Na agad naman napag-aralan ng ating bida ang kilos nito. Matapos ay sinamplehan ng tingin ang pangalan na nakabarda sa suot na uniforme, sabay sinabi sa kanyang isipan, Yoon Sok-son. Parang pamilyar ang pangalan na yon sa di ko maisip na dahilan. Matapos ay sinabi ng ating bida, saglit lamang po, gagamit po muna ako ng bathroom. Humakbang ito papasok sa bathroom, habang nasa isipan ang pangalan ng pulis na babae. Sabay sabi sa kanyang isipan, Yoon Sok-son. Saan ko nga ba narinig ang pangalan na yun? Talagang parang nakita ko na ang pangalan na yun sa kung saan, Yoon Sok-son. Maya-maya pa ay napakagat ito ng labi, nang tila may naalala, sabay sinabi, tiyak na ito ay, lumipas ng ilang saglit pa, niluwa ang ating bida, sa pintuan na nagmamadali, sabay pasigan itong sinabi, tumututol ako, agad na nagtaka ang babaeng pulis at sinabi, Hangjin, hindi ka maaaring gumawa ng ganito kalaking ingay dito, bakas ang inis na nagdikit ang ngipin ng ating bida, at pasigaw nitong sinabi, ikaw ay hindi kwalipikado para hawakan ang kasong ito. Tumayo ang babaeng pulis, lumapit ang ating bida, at pasigaw nitong sinabi, ikaw. Hindi ka karapat-dapat sa kasong ito, matapos ay tumingin ito sa babaeng nakaupo at sinabing, Inspector. Agad na tumugon ang babaeng inspektor at sinabi, bakit? Itinaas ng ating bida ang hawak na papel, at sinabi, batay sa datos na ito. Hinihiling ko ang pagpapalit ng opisyal, bahagyang nagdikit ang kilay ng babaeng pulis at inis na sinabi, bakit mo ba ginagawa ito ng biglaan, sa ano bang dahilan? Sinabi ng ating bida, dahil pamilyar ako sa pangalan ng police officer na ito. At mayroon siyang history of defending sex offenders noon. Agad na nagulat si Kang Soyon at si Mi-young, maging ang babaeng pulis. Bahagyang napatungo ang babaeng pulis na pinagpawisan nito, oo, inaamin ko, ngunit ibang kaso na yan. Sinabi ng ating bida, hindi lang dahil iba ang kaso ay magbabago na ang sinabi mo, sabay pasok ng mga alaala. Lumuluha ang babae, na tinalikuran nito noon, at sinabi, binugbog siya dahil deserve niya yon. Nakakainis talaga ang mga babaeng ganito ngayon, hay. Naputol ang alaala ng babaeng pulis, nang sinabi ng ating bida, noon nakita ko sa newspaper,
ininterview ka nila, at sinabi mong deserve niya ang nangyayari sa kanya, natigilan ang babaeng pulis. Inis na sinabi ng ating bida, paano mo nasabi ang ganoon bagay? Yan ba ang dapat sabihin ng isang police officer sa isang biktima? Napapikit ang inspektor, sabay sinabi, kung gayon ay nakikita ko na ang dahilan mo. At hinihiling ko ang pagpapalit ng investigador na namamahala. Nakayuko na lumabas ang pulis na babae, sinulyapan ito ng ating bida, lumipas ang oras. Napalitan na ang babaeng pulis, nakaupo sa mesa si Kang Soyon, si Miyang at ang inspektor, habang nakatayo sa tabi nila ang ating bida. Sinabi ng inspektor, bumalik na tayo kung saan tayo natapos. Tumingin ang ating bida kay Kang Soyon, at sinabi, Ani, paggalang sa nakatatandang babae, tumingin si Kang Soyon, at sinabi, bakit? E-record mo ang investigasyon na ito gamit ang iyong telepono. Matapos ay tumingin ito sa babaeng officer, at sinabi, hindi naman illegal kung e-record ito, di ba? Agad na tumugon ang babaeng pulis, at sinabi, oo naman. Ngumiti ang inspektor at tumingin kay Miyang, at sinabi, kaya dapat, ay masaya ka na, Miyang, napakatalino naman ng nakababatang brother mo. Nakatingin lang ang ating bida nang sinabi ni Kang Soyon, syempre, para na rin kaming may kasamang abogado. Tumayo si Kang Soyon, at nakipagkamay sa ating bida, sabay sinabi, salamat Hang Jin. Nakipagkamay din ang ating bida sabay natawa ito at sinabi, haha, wala yun. Sinabi ni Kang Soyon, malaki sana ang naging problema ko, kung hindi dahil sa'yo. Napapikit ang ating bida at sinabi, salamat sa hindi mo pagsuko, Ani. At nagkaroon din ako ng trabaho na dapat kong ginawa, samantala. Habang nakaupo sa bench ang guro na si Lee Kyo-sang, tigmak ng luha na nananaghoy habang nakayukyuk ang ulo sa kanyang kamay at pasigaw nitong sinabi, pakiusap, bibigyan kita ng kahit gaano karaming pera ang gusto mo. Abogado ko, iligtas mo ako, ayokong mabaon sa ganitong sitwasyon. Sabay napakagat ito ng labi, habang patuloy na umaagos ang luha nito, at muling sinabi, nababaliw na ako. Note, sa Korea ang mga biktima ay hindi maaaring lumahok sa mga paglilitis sa batas kriminal. Maaaring mag-hire ang nagkasala, at ipagtanggol nito ang kanyang sarili ng kanyang abogado, ngunit ang biktima ay kakatawanin lamang ng taga-yusig. Hindi na ipagpapaliban ng taga-yusig ang paglilitis kung ang naangkop na antas ng parusa ay nahatulan na, kaya walang magagawa ang biktima kung siya ay mabigyan ng mataas o mababang sentensya. Samantala sa paglilipat ni Miyang, habang nagtatali ang matandang driver ng mga ikinarga sa track, sinabi nito kay Miyang, iya, malapit na tayong matapos sa pagkarga ng iyong bagahe, kaya maghanda ka na at aalis na tayo. Habang tinali ang ibang gamit ni Miyang, magkaharap na nag-uusap ang ating bida at si Miyang, humalukip-kip ang ating bida at sinabi, medyo kakaiba na makita ang suspect na protektado ng batas kaysa sa biktima, ngunit nilabag niya ang batas, kaya makakatanggap siya ng parusa. Agad na sumang-ayon si Miyang, matapos kinamayan ito ng ating bida, at muling sinabi, siguraduhin mo, natatawagan mo ako, kung ano man ang mangyari at kakailanganin mo ng tulong ko, ha? Sinabi ni Miyang, gagawin ko, ngumiti ito at muling sinabi, Hang Jin. Maaari ba kitang tawagan, kahit paminsan-minsan, kahit walang dahilan? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, sure, no problem, pwede mo akong tawagan anumang oras, maghihintay ako, at siguraduhin mo lang na magiging masaya ka mula ngayon. Agad na kumilos si Miyang, yumuko ito at sabay na tumingkayad ang paa nito. Agad nagulat ang ating bida, nang biglang dumampi ang labi ni Miyang, sa pisngi ng ating bida, natigilan ito. Matapos ay agad na nagmadali tumakbo si Miyang, sabay sinabi sa driver ng truck, Manong, Tara na po. Agad na nakasakay si Miyang, sa unahan ng truck, sa tabi ng driver, agad na yumandar ito, matapos ay sumulyap ito sa side mirror, at sinabi sa kanyang isipan, Hang Jin, salamat, kung hindi dahil sayo. Natano pa niya sa side mirror ang ating bida na bakas pa rin ang pagtataka, habang hawak ang kaliwang pisngi, at muling sinabi, baka hanggang ngayon ay nasa impyernong yun pa rin ako. At salamat my dear lawyer, hinding-hindi kita makakalimutan. Nakangiti ang ating bida habang hawak ang pisngi, sabay sinabi, well. Hindi na masama para sa unang kong bayad bilang abogado.
Maya-maya pa may tumawag sa ating bida, "Hoy, ikaw dyan," tumingin ang ating bida sa direksyon ng sumigaw, matapos ay agad naging mapakla ang mukha nito, sabay sinabi, "Oh. Nuna, bakit ka nandito?" Humalukhip-kip ito habang naka-rollers ang bangs, at mapang-asar nitong sinabi, "Oh, tingnan mo itong makulit na ito, ang galing mo talaga, di ba?" Ngumisi ito ng mapang-asar, at muling sinabi, "Humanda ka, sasabihin ko kay mama ito." Kinabahan na natakot ang ating bida, sabay suhol ng pera nito sa kapatid na babae, at sinabi, "Teka lang. Nuna, tumigil ka, eto o, kunin mo na." Umakto na umiiyak ang kanyang ate, sabay sinabi, "Ho, kailangan mo rin bayaran ang interest nito, my naughty little brother." Umungol ang ating bida na parang aso na lalapan ng tao. Agad nagbago ng ekspresyon ng mukha ang kanyang ate, ngumiti ito, sabay taas ng pera at sinabi, "Fine, basta mayroon kang naiwan na 5,000 won na interest ha." "Thanks, brother." Lumipas ang oras, sinabi ng ating bida. Nakababaliw ito, napatingin ito sa newspaper. Sabay binasa, "Students' Human Rights dumped on Lee Ji-woo Song to serve 5 years in prison," at sinabi, sinintensyahan lang siya ng 5 taon lamang na pagkakakulong, matapos gawin ang mga bagay na tulad noon. At kahit magsampa pa ako ng kaso para sa case na ito, aabutin pa siya dapat ng siguro mga 7 years pa. Lee Gyu-seong, putik ka? Nagpatuloy ang ating bida sa paglalakad sa pedestrian habang nakapamulsa, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Kaya ba, masasabi kong malapit na matapos ang kasong ito. Ang natitira na lang sigurong aasikasuhin ay ang kaso tungkol sa paternity test ni Kang Soyun, para sa kanyang sanggol, di ba? Hi, at kailangan ko ding mag-aral para sa CSAT. Note, stand for Scholastic Ability Test, karaniwan pagsusulat sa pasukan sa universidad, samantala, sa MJ Coffee and Bakery. Kasalukuyan magkaharap sa mesa ang ating bida, at si Kang Soyun. Bahagyang nagtaka ang babae, at sinabi, "Talaga ba?" Sinabi ng ating bida, "Oo, hindi naman magiging mahirap ang kaso mismo." Sinabi ni Kang Soyun, "Nakahinga ako ng maluwag, nag-alala ako ng sobra." Sinabi ng ating bida, at halos tapos na ang lahat ng paghahanda. Sinabi ni Kang Soyun, "Hindi ko alam na ang mga bagay na tulad ng kaso at paternity test ay madaling magagawa ng ganito kadali." Sinabi ng ating bida, "Oo, napakadali lang mag-claim ng paternity at child support. Dahil mayroon kang matibay na ebidensya na magpapatunay sa iyo." Bahagyang nagtaka si Kang Soyun, at sinabi, "Matibay na ebidensya? Anong ebidensya?" Ngumiti ang ating bida, sabay sinabi, "Ang DNA, kung walang ebidensya dyan, at yun ang matibay na genes." Tila natuwa naman si Kang Soyun, kinabig papunta sa kanya ang nasa envelope na result ng paternity test, at sinabi, "Naku, maraming salamat sa pagbabayad para sa paternity test na ito, hindi ko akalain na kakailanganin kung magbayad para sa mga ganoong bagay." Sinabi ng ating bida, "Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin, sige, tapos na tayo sa document verification, ngayon ang kailangan na lang natin gawin ay submit ang document na ito sa korte. At ipinapalagay ko na ang lahat mula ngayon ay magiging straightforward na tayo, na may matibay na ebidensya, Miss Kang." Lumipas ang ilang buwan, muling nagkita ang dalawa, napayuko ang ating bida at sinabi, ang sabi nila, ay ibinasura na ang kaso. Agad na nagtaka si Kang Soyun, at sinabi, "Na-dismiss ka mo. Ngunit akala ko ba sabi mo, madali lang ang laban na ito kung may ebidensya?" Sinabi ng ating bida, "Natatandaan mo ba noon abala tayo sa kaso, mga 2 buwan na ang nakalipas. Sobrang super busy namin noon dahil kay Lee Gyu-seong. At tila ang taong kinilala bilang ama ni Yang Min, ay namatay, sa isang car accident." Agad na nabigla si Kang Soyun, sabay sinabi, "Ano, talaga bang patay na siya?" Napayuko ito at muling sinabi, "Paano nangyari ito? Paano si Yang Min? Ano ang gagawin natin, kung gusto kong palakihin ang anak ko ng walang ama? Kakailanganin ko ang pera mula sa suporta sa bata." Lumuha ito na tinakpan ng kanyang mukha ng kamay, at sinabi, "Ano ang gagawin ko? I'm sorry Yang Min." Tinuktok naman ng ating bida ang kanyang daliri sa mesa, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Ano ba ang dapat kong gawin? Tapos na rin ang paternity test." Matapos ay agad may pumasok sa isipan nito, tama nga.
Sabay tinawag ang pangalan ng babae, So-yung, may naisip akong solusyon, umangat ang mukha ng babae, na may patak pa ng luha, natigilan ito. Sinabi ng ating bida, ang mga genes ay ipinapasa nila sa henerasyon patungo sa henerasyon, kaya subukan natin gawin tagapagmana si Yang Min, ng kanyang lolo at lola, napakagat ng daliri ang babae, na tila ba nag-alangan, sabay sinabi, sa tingin mo ba ay papayag sila? Sinabi ng ating bida, hindi mahalaga kung gusto nila o hindi, ang mahalaga, ay kailangan nila, ngumiti ng bahagya ang ating bida, at sinabi, ganyan gumagana ang batas. Kinabukasan, nagpunta si So-yung sa isang commercial na gusali. Tumingin ito sa mga nakapaskel sa taas, at sinabi, ito ba ang agency na tinutukoy ni Hang Jin? Habang hawak ang piraso ng papel na nakatupi, nakatayo ito na napatingala, sabay sinabi sa kanyang isipan, ang sabi niya sa akin ay mapagkakatiwalaan ko daw ang skills niya. Pumasok siya sa loob at agad pinuntahan ang opisina ng Findall Agency, sabay sinabi, hello po. Sinabi ng nasa loob ng agency, bakit, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Sabay pumasok sa isipan ni So-yung, nung huli silang nag-usap ng ating bida, at sinabi, pumunta ka sa address na ito, at ibigay mo sa kanya ang note na ito at sabihin mo na may hinahanap ka ngayon. Agad niyang inabot ang piraso ng papel, sabay sinabi, okay. Ngumiti ang ating bida, sabay sabi niya sa kanyang isipan, gusto kong malaman kung kalbo pa rin ba ang supervisor na yon, gusto ko lang talagang malaman yon. Huwag kang masyadong mag-alala, hindi naman nakakatakot ang lugar na ito. Sinabi ng babae, sige, salamat, sinabi ng ating bida, oo, huwag kang mag-alala. Ngumiti ang kalbong lalaki na may katabaan, habang hawak nito ang piraso ng papel, sabay sinabi, napunta ka sa tamang lugar. Ang kailangan ko lang gawin ay tumawag ng ilang beses para sa isang bagay na tulad nito, para hindi ka makaalis dito habang ginagawa ko yan. Lumipas ang oras, sa One Coffee and Bakery, tinawag ng ating bida ang babae, na usapan nilang magkikita sa lugar na yon, So-yung, nandito ako, lumapit ang babae. Muling sinabi ng ating bida, anong nangyari sa lakad mo? Inabot ni So-yung ang document, at sinabi, nakuha agad ng superintendent ang lahat ng impormasyon na hiniling ko. Eto ngumiti ang ating bida, sabay turo ng daliri sa kanyang ulo, at sinabi, siya nga pala, kalbo ba siya? Sinabi ni So-yung, may natitira pa siyang buhok sa gilid, ngunit wala na siyang buhok sa tuktok. Ngumisi ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, ganoon pa rin ang sinabi niya dati sa akin. Sa hinaharap, makapal daw ang buhok niya noon, ngunit nagsisinungaling lang pala siya. Matapos ay agad niyang binuksan ang laman ng envelope, agad bumakas ang gulat nito, sabay sinabi, ano ito, hindi talaga ito maganda. Nagtaka na sinabi ni So-yung, bakit may mali ba sa dokumento? Napatungo ang ating bida, sabay napahawak ito sa kanyang noo, na tila ba ito ay sumakit, at sinabi, wala naman, nahanap na namin kung sino talaga siya. At ang problema ay ang pangalan ng lolo nito ay si Yun Min-tak. Tila ba kinabahan si So-yung, at sinabi, bakit, sino ba siya, sikat ba siya? Sinabi ng ating bida, well. Marahil ang mga taong hindi talaga interesado sa larangan nito, ay maaaring hindi alam ang tungkol sa kanya. At siya ay CEO ng Deryong Company, agad na tigagal ang babae na si So-yung, sabay sinabi, ano ang sinabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang Deryong, ang isang napakalaking kumpanya na yon? Sinabi ng ating bida, oo, mukhang sinadya niyang hindi sabihin sa iyo iyan noong nagde-date kayo. Nanlumo ang babae, at sinabi, gago siya, mukhang wala siyang sapat na tiwala sa akin. Sinabi ng ating bida, huwag mo sanang masamain ito, sigurado ka ba talagang si Yung Sang-ming ang ama ng bata? Malungkot na sinabi ni So-yung, sigurado ako na si Yun Sang-ming ang ama ng anak ko. Sinabi ng ating bida, kung gayon ito ay magiging isang kaso ng mana, sinabi ni So-yang, pero bakit? Sila ay napakayaman, kaya sa palagay ko ay hindi malaking bagay para sa kanila ang suporta sa bata. Nakita mo naman na ang CEO, na si Yu Min-tak, ay may 3 anak na lalaki, ngunit ang panganay na anak na lalaki ay namatay sa isang aksidente noong bata pa ito. At ngayon ay patay na rin si Yun Sang-ming, isa na lang ang anak na lalaki ang natitira.
Humigop muna ito ng drinks, at muling sinabi, hindi lang yun, nag-asawa na rin ang bunso niyang anak at nagkaroon ng 2 anak na babae. At kung kikilalanin ng Diryong ang case na ito, may posibilidad na ang iyong anak ang maging tagapagmana ng kumpanya. At ang estimated na halaga ng ari-arian ni Yu Mintak ay nasa 1.2 trillion won. At nangangahulugan nito ng iyong anak ay maaaring illegitimate para sa 600 bilyong won, na halaga ng mga ari-arian na orihinal na mamanahin ni Yu Sangming. Natigilan si Soyoung, note, ang 1.2 billion won ay katumbas ng humigit kumulang 1.02 billion dollars, para kang high roller sa Korea na nagpapahamak ng libo-libo sa kahit na saan. Matapos ay tila ba hindi ito makapaniwala, nalula ito sa halaga na maaaring manahin ng kanyang anak, sabay na palakas nitong sinabi. Teka, ang baby ko ay magmamana ng 600 bilyon won. Sinabi sa isipan ng ating bida, sa aking nakaraang buhay, si Yu Sang-ho, ang nag-iisang anak na natitira, at nagmana ng kumpanya, ngunit dahil sa kanyang kasakiman at kawalan ng kakayahan, na bankrupt ang kumpanya at naglaho sa kasaysayan, makalipas lamang ng 10 taon. At kung tama ang pagkakatanda ko, parehong namatay sa aksidente sa sasakyan ang magkapatid na si Yu Sang-ho, walang ebidensya, ngunit kainahinala ito. Matapos ay napatingin ito sa babaeng si Sonyong na tila ba maiiyak ito, sabay muling sinabi sa kanyang isipan, at base sa nangyayari kinabukasan sa Diryong, masasabi kong hindi naman talaga maganda ang personalidad nito. Napakagat ito sa labi, at madiin na magkapatong ang 2 niyang kamay, sabay sinabi, lintik. Mas lalo pa sigurong magiging komplikado ang sitwasyon na ito. Maya-maya pa ay tinawag ng ating bida ang babae, Soyoung Nuna. Agad na tumugon ang babae, at sinabi, bakit, sinabi ng ating bida, hindi ang sustento o mana para sa bata ang pangunahing problema na dapat nating pagtuunan ng pansin sa ngayon. Natitigilan na nagtataka si Soyoung, na tila ba nagtatanong ang mga mata, habang ito ay nakatingin sa ating bida. Sinabi ng ating bida, si Yang Min lang ang nag-iisang direktang lalaking apo ng CEO, na si Yu Mintak, tama ba? Humigpit ang hawak ni Soyoung sa baso ng lemonade, sabay sinabi, alin ba ang ibig mong sabihin? Sinabi ng ating bida, kung isa sa alang-alang ang conservative personality ng CEO. At malaki ang posibilidad ng anak mo, na si Yang Min, ang mapiling tagapagmana ng kumpanya ng Diryong. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, ang gusto ko lang naman talaga ay simula pa lamang ay parusahan ng isang masamang guro. Ngunit mukha na tapakan ko ang isang minahan sa lupa habang umiiwas sa kung anuman kasyita na bagay. Samantala sa gusali ng Diryong Group, sa opisina ng direktor na si Yu Sang-ho. Umalingaw ang boses nito na sinabi, ano kamo, ano ang sinabi mo? Totoo ba na may isinampang kaso tungkol sa paternity test laban kay Sangmin? Kabado na sumagot ang assistant nito na sinabi, Opo, na-dismiss po ang kaso dahil pumanaw na po ang akusado. Kumuyam ang kamao ng kausap ng assistant at malakas na binagsak sa mesa, na lumikha ng ingay, at sinabi, anong kalokohan nito, bullshit. Nakatungo na sinabi ng assistant, pinaimbestigahan ko po ito. At lumabas na isa itong babae na nagngangalang Kang Soyoung, at sa tingin ko isa siya sa mga babae na nakadate ni Sangming. Nagdikit ang ngipin ng lalaki, sabay nagmura, matapos ay tumingin ito sa assistant at galit at gigil nitong sinabi, that asshole. Binigyan pa niya ako talaga ng ganitong karaming problema, putik siya, lintik kahit patay na siya. Matapos ay tumingin sa assistant at muling nagtanong, sabay sinabi, sigurado ka bang anak niya talaga yun? Sinabi ng assistant, opo, naisagawa na po at nakumpirma na ang paternity test. Matalim na tumingin ang lalaki, at sinabi, at siguraduhin mo lang na walang halong kasinungalingan ito sa Diryong Group. Sinabi ng assistant ng lalaki, kasalukuyan po siyang nanunuluyan sa shelter, sa bahay ng mga single parent. Mariin na inutos ng lalaki sa kanyang assistant, kung gayon ay makipagkita ka sa kanya, ngayon din, at kausapin mo siya na iatras ang kaso. At siguraduhin mo din, na mahaharang mo ang bawat dokumento na manggagaling sa korte, papunta sa aking ama. Magiging malaking problema kung malalaman niya ito, maaari ka nang umalis. Agad na tumugon ang assistant nito, sabay sinabi, opo sir.
Tumayo sa kinauupuan ng CEO, namulsa ito at humakbang palapit sa wall glass, bumuga ito ng hangin sabay sinabi sa kanyang sarili, "Ay, pinipigilan mo pa rin ako kahit patay ka na? Nakakaloko ka talaga." Kinabukasan, sa Sambak Tourist Hotel. Tinawag ng ating bida si Kang Soyong, agad na tumugon ang babae, at nagtanong. Sinabi ng ating bida, habang nakaupo sila sa lobby ng hotel. "Soyong, dito ka muna dapat manatili," sinabi ni Soyong, "ngunit, bakit hindi na lang ako doon sa pasilidad ng single mother?" Sinabi ng ating bida, sila ay malaking kumpanya, kaya matatagalan bago nila malaman na nagsampa kami ng kaso laban sa kanila at nabasura ito. Actually baka nalaman na rin nila ito talaga, bakas kay Soyong ang lungkot at kaba. Sabay sinabi, "Bakit ba kasi, maituturing na napakahalaga ng isang kasong nabasura na?" Napapikit na napatawa ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, dahil kung malalaman ni Yu Sang-ho, batay sa mga narinig ko noong nakaraan kong buhay ay maging tama, malamang nagagawa siya ng kilos laban dito. Saka sinabi, "Haha, kasi, may kailangan lang akong asikasuhin, kaya sana nandito ka lang habang ginagawa ko yon." Nag-alangan man, ay sinabi ni Soyong, "Maaari mo ba akong dalhan ng ilang mga damit ng baby ko, na naiwan ko sa pasilidad?" Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, Sige, yun lang ba?" Samantala, sa pasilidad ng Saint House of Single Mothers. Nagtaka ang namamahala sa pasilidad nito at sinabi, "Naku, sino naman kaya ang nagpadala ng lahat ng ito? Napakalaking biyaya, maraming salamat." Napatingin ito sa dalawang lalaki na nagbababa ng mga kahon-kahon na donasyon. At sinabi, "Ingatan ninyo ang paglipat ng mga kahon." Agad na tumugon ang dalawang lalaki, napatingin pa ang namamahala sa paskil na nakadikit sa kahon, bahagya pa itong natigilan. Matapos ay lumapit ang assistant sa babaeng may edad na namamahala sa pasilidad, at sinabi, "Siya nga po pala, nandito po ba si Kang Soyong? Nabanggit po kasi ng suki namin, na may utang daw siya sa kanya, at gusto niya raw itong makita." Sinabi ng may edad na babae, "Nako, sayang naman, wala kasi siya dito ngayon." Sa di kalayuan napansin ito ng ating bida, bahagyang kumubli ito, habang nakatingin, napakagat ito ng labi. At sinabi, "Naku po, nalaman na ba nila ang tungkol sa lugar na ito? Mas mabilis pala sila kaysa sa inaakala ko." Matapos ay ako ang tingin nito sa mga lalaking may hawak na mga carton, at muling sinabi, "Ano yun?" "Mga kahon na gawa sa cardboard, marahil ay gamit ang kanilang mga kamay na yon, di ba?" Sabay inangat nito ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang palad, matapos ay madiin niya itong kinuyang, tumiim ang kanyang mata, at sinabi sa kanyang isipan, "Parang nahuhulaan ko na kung sino ang nagpadala ng lahat ng ito, ngunit ito na ang pagkakataon ko para malaman kung sino siya talaga."